Good evening, brilliant people. This is Jobert Pergaza and welcome to Jobber Talks. Medyo matagal tayong hindi nakakreate ng video mga my dear, and the last time na nag-create ako ng video, yun yung nag-vent ako. Yun yung naglabas ako ng aking hinaing kasi hindi talaga maganda yung naranasan ko ng mga araw na yun. But as of the moment, okay na po yung ating sitwasyon, bumalik na po sa dati, naging maganda na po yung feeling ko ngayon, naging okay na po siya. So balik po tayo sa ating pinaka main goal talaga na mag-share na magandang balita dito sa ating channel. So hopefully I can create more videos tomorrow para talagang marami tayong matulungang mga Filipino teachers back in the Philippines. Okay, nakita na ko sa tanong ni teacher, fresh itong tanong na to. Parang kaninang hapon ko lang ito nakita or gabi. So, sagutin natin yung tanong ni teacher ngayon. Sabi niya, "Good eve, sir. What are your suggestions para sa hindi pa nakapasok sa Department of Education dito sa Pinas?" Okay. Alam niyo po, kapag nakita niyo tong video na to at saka napakinggan niyo yung buong kwento talaga na isasalaysay ko sa video na ito, dapat talaga i-apply ninyo, hanapan ninyo ng paraan. Kasi po, kung ako po yung nasa sitwasyon ninyo na hindi pa po ako nakapasok sa Department of Education now, it's actually, for me, it's a redirection sa life mo. Ang swerte-swerte mo kasi sa panahon ngayon, ang dami na pong mga videos na available online na pwede po nating maging salamin. Pwede po tayong mag-reflect doon na hala kaya pala naging successful itong teacher na ito kasi ito yung dinaanan niya. Ito yung pathway niya kumbaga. Kasi alam niyo po, ganito yan. Kunwari, bata pa kayo ngayon. Nasa mga 20 plus pa lang kayo ngayon. Tapos, nag-apply kayo sa Department of Education. Unfortunately, hindi kayo nakapasok. Okay? Kasi alam nyo naman, maraming mga factors kung bakit hindi po tayo nakuha. Pinaka number one na po dyan yung ating pinaka famous na kultura in the Philippines, which is yung backer system. Pag may kilala ka, talagang pasok ka sa banga. Yun po ang pinaka normal na ngayon sa Philippines. Kaya pag wala po kayong pangalan at kapit po doon sa ating country, mahihirapan talaga kayong makapagsimula. Now, ito yung pinaka-advice ko sa inyo. If ever, lalo na kung ilang beses na po kayong nag-try na tangkaing pasukin ang Department of Education pero hindi po kayo pinalad na makapasok, huwag po kayong mapanghinaan ng loob at mawalan po ng pag-asa kasi napakalawak po ng mundo. In fact, dito sa ibang bansa, mas vinavalue tayo, mas binibigyan tayo ng tamang compensation at saka mga benefits. Okay? So, ang advice ko po sa inyo, lalo na po kung bata pa po kayo na teacher, kakasimula nyo pa lang po sa ating profession, lumipad muna kayo. Humayo kayo. 'Di ba? Kasi napakalawak po ng mundo. Kung hindi kayo nakapasok dyan sa Department of Education, mas mainam po na maghanap kayo ng opportunity outside the Philippines. Kasi ganito po yan. Yun pong nakapasok sa Department of Education agad-agad, at the end of the day, magsisisi po yan sila. Sabihin mo sa akin kung mali ako kasi galing po ako diyan. Alam niyo po, kung meron pong opportunity noon na makapag-abroad at kung pinayagan po ako ng aking ina na makaalis talaga that time because I was dreaming namang gyud na lumipad. Even before, nung nag-aaral pa ako ng kolehiyo, gusto ko talagang maging isang OFW na. Kaya lang yung mother ko kasi ayaw niya talaga na lumabas ako ng ibang bansa. Not until the time na nag-30 na ako, 29 years old, 30, dun pa lang siya pumayag na lumipad ako. Okay, kaya medyo natagalan yung pangarap natin na makalipad. Pero if I could turn back the time, kung may pagkakataon akong balikan yung pinakasimula talaga ng aking teaching career in 2015, sana lumipad ako at dito ko sinimulan ang aking career sa ibang bansa. Bakit po? Kasi pag pumasok po tayo sa Department of Education, na bata pa tayo na teacher, lalo na kung marami po tayong responsibility sa ating pamilya, tayo po ay isang breadwinner at the end of the day. Okay? Ito po ang pinaka-common na pwedeng mangyari. Mapupuno po tayo ng loan. Yes, kasi po ang dali-dali pong mag-file ng loan kung ikaw po ay isang public school teacher. Kaya hindi mo namalayan, nag-domino effect na ang lahat
until such time, gumising ka sa isang umaga na yung net mo every month is only 5,000 pesos or even lesser than that. Kasi may mga cases na ganun. Meron akong kilalang ganun pa ang sitwasyon nila up until today. 'Di ba? So napakahirap pong i-imagine. Kaya po hindi po kamalasan ay hindi po kayo makapasok sa Department of Education. Isa po yung magandang redirection sa inyo na maghanap po kayo ng opportunity outside the country. Kasi kung dito po kayo sa abroad magsimula, magkakaroon po kayo ng malaking savings kasi bata ka pa, di ba? Tapos malaki ang compensation sa ibang country. So you can save more. Makabili ka ng property in the Philippines, makapagpatayo ka ng bahay, makaprepare ka ng negosyo if you want to, and you can also travel to different parts of the world kasi meron kang pang-support sa sarili mo. And of course, sa ibang bansa kasi, you will actually live a quality life na hindi mo na kayang tustusan sa Philippines. Alam niyo po, way back in Philippines, ang daming mga pagkain na gusto ko pero hindi ko siya na-afford. Hindi ko siya nakakain. Pero nung nagtrabaho na ako dito sa ibang bansa, everything na kailangan ko at gustuhin ko, anytime pwede ko siyang kainin, pwede ko siyang bilhin. Ganun po kalaki ang difference ng buhay natin sa Pilipinas at saka sa ibang bansa. So kung matapang ka po na individual, willing ka po na to take risk and to fight for anything na ma-encounter mo dito, lumipad po kayo. Kung nasa mga 25 years old kayo ngayon, nako, napakalayo po ng inyong mararating dito sa ibang country. Maganda ang foundation na pwede mo pong masimulan back in the Philippines. Kasi at the end of the day, Filipino people po tayo, di ba? So babalik po tayo sa Philippines once na matapos na yung journey natin dito sa ibang bansa. Pero ang kaibahan lang po, maganda yung na-establish natin na foundation. Kasi ginawa natin ng mabuti yung ating mga panahon na malakas pa tayo, full of energy, hinahanap pa tayo, marketable pa yung ating profession at saka yung ating sarili. Naintindihan nyo po? Okay. So sa lahat po na makakapanood ng video na ito na hindi po pinalad na makapasok sa Department of Education or any like schools in Philippines right now, wag po kayong mag-alala. Actually, it's not only Taiwan ang pwede niyong puntahan. Napakarami pong bansa ngayon ang nangangailangan ng teacher. Okay? Galugarin po ninyo ang social media, ang online world natin ngayon. Maghanap kayo ng opportunities dyan. And I'm sure kung masipag ka lang, you can really find a country for you. But of course, ipaglaban mo muna ang bansang Taiwan. Kasi maganda po talaga ang benefits at saka yung compensation natin here. Paldong-paldo po kayo dito mga my dear. Kaya ipaglaban niyo po talaga ang Taiwan. Okay? So, yun po ang pinaka-point ko. Kung hindi po kayo swinerte sa Philippines, baka dito po kayo sa ibang bansa naka-assign talaga na magsimula ng inyong journey. Okay? Huwag pong matakot kasi the moment na bumalik po tayo sa ating country, meron po tayong programa sa Pilipinas na kung saan magbibigay halaga sa ating mga modern heroes. Kasi tayo ay kabilang na po doon mga OFWs po tayo. So, the moment na gusto na nating bumalik sa ating bansa at makapiling ang ating pamilya, hindi pa rin po tayo uuwing luhaan kasi may nakahintay or nakaantay pong trabaho para sa ating mga OFWs na babalik po sa Philippines. Ganun po kaganda ang magiging journey ninyo kung dito po kayo magsisimula sa another country. So sa lahat po ng wala pa pong loans dyan, yung kakagraduate pa lang, yung kakasimula pa lang sa kanilang mga teaching profession, piliin nyo po ang ibang bansa. This time, I should say, hindi muna natin pipiliin ang Pilipinas, lalo na sa panahon ngayon. I should say, piliin nyo po ang Taiwan. Bye-bye!